Justice, una nagpapasalamat ako kasi na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018, hindi ko matandaan ang date, nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Motion for reconsideration doon sa decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, recommending for the filing of a criminal case against Senator Villanueva. Opo. And sa administrative case, dismissing him from the service. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman sa representative ng Buhay Party List. Siya ay representative ng Sibak Party List. Ang Buhay Party List, ang representative noon, o yung party list na yon, ang ano yun ay para kay Brother Mike Velarde. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI, mayroong report na binigay sa amin o naka-attach doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng Buhay Party List is not his usual signature. It's different from his usual signature. Meaning fake yung signature? The forge. Fake. Yan sinasabi, forge yung signature. Okay. Now, since we are the one saying that the signature is tunay, we have to prove it, di ba? The Yes. other one is saying, hindi ko signature yan. So, sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Samantalang ang NBI, alam ko yan, na pag tinitingnan ng isang signature, gumagamit pa yan ng mga microscope. Oh, ano yan, mayroon pa silang mga, parang sinuzoom yung signature para makita yung mga loop. Opo. So, dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So, doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yun at dinismiss ko yung administrative case. Oo, doon, nagtapos. Na-reverse, nabaliktad yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Villanueva bilang senador. Pero linawin natin, Justice, ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative ng Sibak, meaning kongresista pa siya nun. Kongresista, Alright. oo. At ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa Sibak, kundi sa Buhay Party List. Ganun po ba yun? Buhay Ibang Party entity. List, yes. So ano yung nagkamali ng information? Bakit siya ang nakasuhan? Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng Buhay Party List, ipangalan ni Senator Joel Villanueva, nung siya ay congressman pa. Opo. Tapos using for signature. Finorge yung signature at there is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Alam mo kasi madaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project, na yung pera yun napunta sa'yo. Diba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof, mayroong matitrace mo sa bangko, may paper trail, yun ang mga madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi, ba't natin ipipilit yung ating maling pananaw sa buhay? So, doon na natapos yun, Justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para daw pong mysterious, secret yung pagkakadismiss noong o pagkaka-reverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So, nandun sa system, na-dismiss ko yun, ang date is July 2019. Opo. Ayan naman ay ibinigay kung may complainant sa complainant, binigay kay Senator Joel, siguro may kopya nun si Senador Villanueva. So, hindi ko alam bakit sasabihin na ay sikreto kong ginawa.
wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Opo, hindi naman ibig sabihin yon, Ombudsman, na lahat to ng desisyon kailangan nyo ilathala, kailangan nyo i-announce sa publiko. Kaya baka yun ang sinasabi na, Or depende kung makuha ng namin media. nalaman. Oo. Or depende. Alam mo, Weng, alam nyo naman ang hirap kung hagilapin para ma-interview, di ba? Never na nagpa-interview ako saying that I just promulgated the decision recommending for the case against Mr. Juan de la Cruz. Hindi ginawa sa buhay ko yun. Opo. Kung pinakikiusapan ako ng aming media bureau, sabi ko, do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure whether the respondents are really guilty. Because on our end, our determination is only to determine whether there is probable cause for purposes of filing an information in court. Pero sa husgado, ang kailangan mo is a higher degree of probable cause, hindi Yes. probable cause. Proof beyond reasonable doubt. Yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt? Di acquitted. Bakit ako magpipiesta ngayon? Pagpipiestan ko isang tao na ito si Juan de la Cruz ay may kasalanan, nagnakaw. At this point, Nagmalverse ng pera. at this point, Justice, itong ganitong klase ng kaso na na-dismiss na ng Office of the Ombudsman, na-reverse yung dismissal order, tapos na ito, hindi na ito pwedeng buhayin pa. Kasi hindi naman ito umakyat sa Sandigan Bayan, hindi siya na-arraign, so walang double jeopardy kung sakali. But, pwede pa ba siyang buhayin ulit? Aywan ko kasi wala akong alam na motion for reconsideration from my denial of the MR, from my granting of the MR, noong 2019, wala na ako alam na final pa na MR. Ngayon, Pero open pwede for pa bang MR pa yun buhayin? at that time, di ba? Ilang 19 to 25, ilang taon na yun, di ba? Tapos na ba? May May sa subscription prescripted ba yan? period? Oo. Hindi ko alam kasi kung kailan nangyari ito, kasi 2016 ito final, di ba? Yes, opo. Kung 2016 final ito, hindi ko alam kung nag-prescribe na yung offense. Oo. Oo. Pero ito, Justice, may sinabi din sa discussion noon ng mga senador sa plenary, nung inisyu ang dismissal order kay Senator Villanueva, nagdebate sila eh. Ang sinasabi, sa ilalim ng Ombudsman Act, hindi rin daw po sakop ng Office of the Ombudsman ang mga mambabatas at yung mga impeachable officials, hindi yun kasama sa poder ninyo para disiplinahin. Kasi meron daw silang inherent sa kanila yung pagdisiplina sa sarili nilang miyembro. Tama po ba yun? Tumpak na tumpak. Tamang-tama. Kasi nakalagay yan sa Constitution yung mga impeachable officers. Opo. Wala kaming karapatan magdesisyon sa administratibo na kaso ng isang congressman o senador. Wala. Only on the criminal aspect of the case. So wala kaming karapatan magsabi na ito ay guilty of gross misconduct. Wala kaming jurisdiction sa kanila sa administrative cases. Oo. Only in criminal cases. Opo. Ang ombudsman. Opo. Malinaw na sa akin yun. Ako gusto kong balikan lang, Ombudsman. Yung pong nakita nyo ho, kasi may nagpresenta, NBI, nakita na yung signature ay forged. Yun bang ebidensya na yun, o impormasyon na yun, nung panahon nyo lang naipresenta o panahon pa nung napalitan nyo si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naipresenta na rin ho ba yung pagiging peke ang kanyang signature? Hindi ko masyadong maalaala pero parang ang tingin ko yung depensa ng Buhay Party List at SIBAC ay ni-raise na yata yon na hindi naman sa Buhay Party List. Oo nga. Pero on the fourth signature, hindi ko maalaala kung yan ay ni-raise doon sa original preliminary investigation. Hindi ko maalala eh. Tagal na ng panahon yun eh. Oo, kasi tinatanong ko yun kasi baka lang yun ang nakita yung basis, wala doon sa una-una, kaya binaliktad nyo. Hindi pala to Pero but just the same, doon sa aspeto ng hindi nga sakop ng ombudsman, dapat hindi na na-issue yung dismissal order, ganun ba yun, Justice?
dapat sana, di ba? Di naman na kami pwede mag-dismiss ng isang miyembro ng Kongreso o ng Senado. Opo. Criminal, pwede namin silang filean. Oo. Yes. Parang naalala yung PDAF cases nila, Senador Jinggoy. Yes. Huwag sana sila magagalit sa akin. Opo. Criminal case lang final. Wala namang final na administrative case na dinismiss sila from the service. Wala Opo. Alright. Oo. Justice, Sige, maraming Ate, salamat salamat. sa oras. At least nalinawan natin ito Oo, lahat. on your side. At nakuha Salamat. namin yung side po ninyo doon sa sinasabing secret na decision secret po decision. ninyo. Wala akong sikreto, alam mo yan. Oo, Weng. hindi, Yes, sir. Oo, at Thank you. hindi nyo trabaho yung Thank you. mag-anunsyo ng mga naging Ay, desisyon hindi. ninyo. Depende yung kung makahalukay talaga naming mga media, di ba, Ombudsman? Yan, ako ay magbo-volunteer na spokesperson. Okay. Ngayon nga, nag-aaral ako maging reporter para yun ang aking maging sideline ngayon kasi Wag wala na. na akong sweldo. Aagawan mo pa kami ng trabaho. Ay, hindi, si Alan Gatos ang aagawan ko. Okay. Justice, thank you ha. Thank you po. Ingat po Thank kayo. you. Salamat. Salamat Thank po you. sa oras. Thank you. Sige, Thank you. thank you. Dating Ombudsman Samuel Martires, atin pong nakausap, mga kapuso.